Please welcome Grand Slam Best Supporting Actress Glidel Mercado. Good morning, Chris. Good morning sa lahat ng nanonood ngayon. And of course, her beloved manager, Daddy Wowie Rojas. Good morning, Chris. Good Hello, morning sa Daddy television, Chris. Daddy Wowie, paano nagtagpo ang landas ninyo ni Glidel? Sa pagkaalala ko kasi before, nagtuturo ako sa Dutch Entertainment as choreographer. Tapos, nandun siya, lumapit siya sa akin na kung pwede ko rin siyang i-handle. At that time, ang hawak ko palang si Isko Moreno. Actually, classic nga yung pagkakilala ko sa kanya eh. Kasi before, pagkatapos ng rehearsals namin, may meeting kami sa mga taga-Dutch Entertainment. Napagkamalan ko pa siyang alalay. Sabi ko, miss, bawal alalay dito. So, Momo Why Glidel? Iba ba itsura mo ng time na yon? Iba, as in Were you mataba. name mo Glidel na, hindi pa? No. Anong name mo ng Flor time de yan? Liza Sanchez. May real name. Okay. Flor de Lisa Sanchez. Okay. Ang taba-taba ko na ang kapal pa ng kilay ko. Tapos talagang hindi ako marunong mag-ayos. How young were you at that time? Nung nagda-that's ka? How young? 16 to 17. Whoa, okay. So, sa'yo, nung nakita mo siya una, parang feeling mo wala siya masyadong star potential. Hindi ko pa siya napansin noon eh. Nung lumapit siya sa akin, tinitigan ko siya kasi mataba. Sabi ko, siguro kailangan mo magpapayat muna tapos balik ka uli sa akin. Did you do that? Yeah, konti. Konti. And then, kailan ka bumalik sa kanya? Actually, lagi. Kasi siya yung choreographer namin eh. So, every time na, every I think Wednesdays yung rehearsals namin, laging papansin ako, Daddy. Pwede na ba tong katawan ko? Konti pa, balik ka na lang next week, ganun. Tapos, okay. Tapos yun, kasi super tahimik ako that time. Ang ending, when did you suddenly feel na, I should support this girl. She has something. Kasi nung ilang beses siyang bumabalik sa akin, meaning talagang interesado ta siyang magpamanage. Porsigido talaga. So, doon ko siya kinuha. Tapos, nung nasa akin na siya, pinag-gym ko, lahat, yung makeover sa kanya, lahat. Pati buhok, kilay, pananamit. Ang laki daw na nagastos mo. Oo. Kasi talagang wala naman siya. Hindi, nag-invest ka in Nag-invest her. talaga ako. Pinag-shopping niya talaga ako. Pinag-shopping ko pa yan. Binihisan mo ng tama. Oo, Parang kasi- kung ano yung look na gusto mo. Oo, kung ano yung looks na gusto kong lumabas sa kanya. Okay. Ako gumastos kasi kung siya ang paggagastusin ko, wala naman siyang pambili. So talagang, you went out of your way and talagang invested in her future. Definitely. Okay, and then, nagkaroon kayo ng malaking storm in her career. Oo. What year was that, Daddy Wai? Nung na-ban si Glidel? 97? Hindi ko na maalala. Mga 97. 97. In 97. Nung time na yon, did you feel like, maybe I should give up? No. 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 Kasi mas kailangan niya ako at that time. Yung support ako, mas kailangan niya. Ganon din siya. Did you want to give up? No. No. Hindi Okay. rin. So ano yung turning point? There has to be a turning point in a person's career. For you ba, was it the movie Sidhi? Yeah, masasabi Yun ko yun yung eh. moving Sidhi talaga. Kasi after nung malift yung ban sa akin, yun yung first na in-offer sa akin ni Papa Jess. So, una, aayaw-ayaw pa ako. So, siya yung nag-convince, Away kami dyan. nag-away pa kami. Sabi ko, ayoko mag-frontal, ayoko mag-breast exposure, ayoko. Tapos sabi niya, Gaga, ayan na yun. Sabi niya, wala na nga nangyayari sa career mo, naban ka na nga, tapos sa arte-arte ka pa. Sabi ko, basta, yun, kinausap ako na direct. Mga 1 month mo 1 month ako pinag-isipan. Pero ang Okay, why did you say na go for it? Kasi Chris, unang-una, Nora Honor yung kasama mo. Pangalawa, Albert Martinez lang na yung kalabsin mo. Wala nang iba. 3 lang silang character doon. Ang isa pa palang kinukonsider ko doon kung bakit niya kailangan tanggapin yun, si Nora walang dialogue. Nasa kanya lahat yung dialogue. And ang director, Joel Lamangan. Joel Lamangan. So malaking And- bagay talaga yes, yun. at saka first venture uli ng Crown 7 Films yun. So, in your case, Glidel, leap of faith din yon, di ba? Because nga, I know that you've told me this many times, she's a very conservative girl. She is. Oo. So, talagang to bear your body, talaga The naman. first time ko talaga yon. Kasi before, super pa-sexy lang na madaya-daya. Cute. Ngayon, frontal talaga, walang daya. At kailangan talaga sa Kailangan script. talaga sa script. Okay, ang tanong, any regrets? No. None at all. None Because at it all. paved the way for the Grand Slam. Yeah. Diba? Anong naging reaction mo, first of all, nung na-nominate pa lang? Kasi talaga before, dream ko pa lang, sabi ko, Dad, kahit ma-nominate lang ako,
kahit sa ang award-giving bodies, okay lang sa akin kahit hindi ako manalo. Anong Tapos, naramdaman mo, Daddy Wowie? Sabi ko naman sa kanya, anak, eto, pag na-nominate ka sa pelikula mong ito, at kung hindi ka manalo, nagpagawa ko na ng trophy sa Quiapo. Okay, so, but when Pampalakas she loob. started winning, what did you feel? Ay, hindi ko ma-explain, Chris, kung ano yung naramdaman ko at that time. Basta napaiyak na lang ako. Nasa stage ako noon, yung last pang-apat na awards para mag-Grand Slam siya. Nasa telepono ako, 1 oras ako. Ano, na-announce na ba? Na-announce na ba? Hanggang sa nung ma-announce yun, parang naibaba ko yung telepono, tapos nakatingin ako sa taas na naramdaman ko, umiyak na lang ako. Glide, lang question ko sa'yo. It's no secret that you are in a serious relationship right now with Ton. Nahirapan ka bang ilapit si Tonton kay Daddy Wowie? Because syempre, di ba, most managers are very protective. And yun nga, and you've been through so much together. At yung feeling niya na, hala, baka biglang ikasal na lang ito at hindi na ipagpatuloy.